Ngayon, unang beses na inatake ng Iran ang United Kingdom at opisyal na nagbanta ng mga pag-atake sa mga bansang susuporta sa mga sanksyon ng Amerika na inihayag ni Donald Trump bilang bahagi ng bagong yugto ng digmaang pang-ekonomiya. Samantala, si Donald Trump mismo, ang Amerikanong presidente, ay pangalawang beses na ngayong linggo na idineklara ang Kipot ng Hormuz bilang teritoryo ng Estados Unidos ng Amerika. Ngayon, nalaman ng mga hacker na konektado sa rehimeng Iranian ay nagpatigil ng operasyon ng planta ng kuryente sa United Kingdom sa loob ng 4 na araw dahil sa walang kapantay na cyber attack. At ito ay naging senyales na maaaring lumala pang sitwasyon dahil sa parehong panahon, inatake rin ng mga Iranian ang hindi bababa sa 12 pasilidad ng kritikal na infrastruktura sa Estados Unidos ng Amerika. Samantala, ang United Arab Emirates ay nagtatayo na ng mga espesyal na kuta sa paligid ng mga tangke ng produktong petrolyo para maprotektahan ang mga ito laban sa mga pag-atake ng mga drone ng Iran. Kaya wala talagang anumang bagay sa rehiyon na yon na mukhang paghahanda para sa kapayapaan. Mas mukhang paghahanda ito para sa panibagong paglala ng tensyon. Bagaman dapat ding banggitin na sa loob mismo ng rehimeng Iranian ay may hayagang pakakahati. Naging lantad ito dahil ang paksyong pabor sa digmaan ay nagsasabing kailangan pang ipagpatuloy ang labanan at palalain pa ang digmaan. Ngayon lang unang sinabi ng Pangulo ng Iran na kailangan nating agarang lagdaan ang isang pandaigdigang kasunduang pangkapayapaan kung hindi ay tuluyang babagsak ang bansa. Ako si Alexei Pechi, sama-sama nating pag-usapan ng paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento. Kaya, ginagawa ng Iran ang lahat para makalabas sa digmaan, pero sa mga kondisyon na panalo sila. Pero hindi ibig sabihin nito na handa nang itigil ng Tehran ang mga labanan. Ang bagong pinuno ng kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad ng Iran si Mohsen Rizai, isang taga-suporta ng mahigpit na linya, nagbanta sa mga kapitbahay ng Tehran na mga magiging kahihinatnan kung sila ay sasali sa bagong kampanya ng Estados Unidos na naglalayong pabagsakin ang ekonomiya ng Iran. Inuusahan din niya ang Estados Unidos sa pagpapalala ng pandaigdigang kawalang katatagang nuklear dahil sa ilang buwang digmaan. Ayon kay Rizai, itutuon ng Iran ang kanilang mga pag-atake sa mga ruta ng transportasyon ng langis mula sa Golpo ng Persia, mga alternatibo sa Kipot ng Hormuz kung sasali ang mga kalapit na bansa sa ekonomikong digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran. Ituturing ng Tehran na mga kaaway nito ang mga bansang iyon. Dito, pangunahing tinutukoy ang Kipot ng Bab el-Mandeb sa Pulang Dagat, pati na rin ang katotohanang bahagyang nagtagumpay ang Estados Unidos na maibalik ang supply ng langis mula sa Golpo ng Persia. Partikular na iniulat na naabot na nila ang halos kalahati ng dami ng supply na mayroon bago ang digmaan. Paano ito nangyayari? Sa gabi, sa ilalim ng pangangalaga ng mga sundalong Amerikano, dumadaan ang mga tanker sa baybayin ng Oman, pumapasok at lumalabas sa pamamagitan ng Kipot ng Hormuz. Binanggit ni Rizai na napapatuloy ang negosasyon sa mismong Oman na matatagpuan sa kabilang panig ng Kipot tukol sa pamamahala ng rutang pantubig na ito. Itinatag ng Iran ang kontrol sa Kipot ng Hormuz na itinuturing na isang internasyonal na rutang pantubig hindi nang tagal matapos ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel noong ika-28 ng Pebrero. Nais ng Tehran na magpataw ng singil para sa pagdaan ng mga barko sa Kipot na ito. At ngayon, nanhako si Rizai na magdadala ng mga pagbabago sa diplomasya ng Iran at gagamitin ang mga bagong oportunidad ayon sa kanyang sinabi sa susunod na digmaan. Ibig sabihin, ayaw niyang tumigil. Nagbabala siya sa Estados Unidos tungkol sa hindi pagiging makatuwiran ng pagpapadala ng karagdagang militar sa riyon at sinabi na pinalala ng Estados Unidos ang kawalang katatagang nuklear. Dahil nakikita ng ibang mga bansa na ang pakikilahok sa mga internasyonal na aktibidad para sa pagmamanman, gaya ng ginawa ng Iran, ay hindi garantiya ng proteksyon laban sa pag-atake. O may pahiwatig dito na tipong pinayagan naman namin pumasok ang mga inspektor ng IAEA. Dumating sila, nag-inspeksyon. Kunwari kinumpirma na hindi kami gumagawa ng nuclear bomb pero inatake pa rin kami. Kaya naman, sa susunod, mag-iisip ang ibang mga bansa kung dapat pa ba nilang papasukin ng mga inspektor kung wala rin namang magandang kahihinatnan. Gusto ko ring banggitin ng pinakamataas na leader ng Iran ay itinalaga si Rizai bilang pinuno ng mataas na konseho ng pambansang seguridad na yung buwan lang bilang bahagi ng serye ng mga bagong pagtatalaga na nagpapakita ng katigasan ng posisyon ng Tehran sa politika at militar. Samantala, patuloy na tinatalakay ng mga diplomat ng Ehipto at Iran ang posibilidad na muling magharap sa negosasyon ang Tehran at Washington. Ipinaalam ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi kay Badr Abdel Ati, ang pinuno ng Ugnayang Panlabas ng Ehipto, ang ayon sa kanya, pananaw ng Iran tungkol sa kasulukuyang kaganapan sa mga negosasyon at mga kaugnay na hamon.
Ibig sabihin, nagpapahiwatig si Arakci na hindi sila tutol na bumalik sa negosasyon. At nagkaroon din ng pag-uusap sa telepono si Arakci at ang punong komandante ng hukbo ng Pakistan na si Asim Munir at sa totoo lang, hiniling niya dito na subukang abutin si Trump para kumbinsihin itong bumalik sa negosasyon. Noong nakaraang linggo, paalala ko, nangako ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na paigtingin ang presyon sa Iran gamit ang walang kapantay na mga parusa upang tuluyang ihiwalay sa laranang pang-ekonomiya ang Tehran. Plano ng Washington na ilahad sa Lunes, Agosto 24 ang mga detalye ng mga bagong parusang ipapataw. At sa kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos, inanunsyo na nila na ito raw ang magiging mga parusang wala pang katulad sa kasaysayan na ganito kalaki ang saklaw na tiyak na magpapabagsak sa ekonomiya ng Iran. Gayunpaman, pinaalalahanan ng mga analista na matagal nang namumuhay ang Iran sa ilalim ng mga parusa at kahit wala pang paglaban mula sa ibang mga bansa. May mga pagdududa kung posible nga bang mapalakas pa ng matagumpay ang kampanya ng ekonomikal na presyon mula sa Estados Unidos. Bukod pa rito, nagbabala rin ang mga analista na hindi malinaw kung magagawa nga ba ng Estados Unidos na tuluyang putulin ang ugnayang pangkalakalan ng Iran sa mga karatig bansa nito na umiral na sa loob ng maraming henerasyon dahil sa geographical na kalapitan ng Alemanya. Malaki ang nakadepende sa mga detalye ng pulisiya ng Estados Unidos at sa antas ng pagpapatupad nito. Sa ngayon, ito ay mga pangkalahatang pampublikong banta lamang at malabong magbunga ng anumang resulta. Kailangan ng mga konkretong aksyon laban sa dayuhang bangko doon o dayuhang kumpanya na nakikipagtrabaho sa mga Iranian upang makita at maintindihan talaga ng mga ikatlong bansa kung ano mismo ang kayang targetin ng administrasyon ni Trump. Dito, sinasabi ng mga analyst na hindi masama, halimbawa, magpatupad ng mga parusa laban sa isang oil refinery sa China na patuloy na nagpuproseso ng mismong langis mula sa Iran at laban lang sa isang bangkong Chino na tumutulong sa pagproseso ng mga bayad para sa mismong langis na iyon. At doon magiging malinaw na mas mabuting wag makipagsapalaran, mas mabuting talagang itigil ang pakikipagtulungan sa Iran. Sa ngayon, puro banta pa lang ito, pero sa totoo lang, wala ring iisang posisyon sa mismong Iran. Hayagang sinabi ni Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran na hindi kayang ipagpatuloy ng Iran ang digmaan magpakailanman. Kaya kailangan ng bumalik sa negosasyon. Sa dalawang talumpati sa Tehran nitong linggo, ipinagtanggol ni Pezeshkian ang memorandum ng pagkakaunawaan na naabot ng Iran at Estados Unidos noong Hunyo. Sa kabila ng mga diumano'y pag-aalala ng kataas-taasang pinuno ng Iran na si Majebe Khamenei na sa kabilang banda, kung siya nga ay buhay at may kakayahan pa, ay nagsasabing hindi dapat. Hindi na raw dapat balikan pa ang ideyang ito. Pero sinabi ni Pezeshkian nitong linggo ang mga sumusunod at ito ay CP. Darating ang panahon na kailangan gumawa ng desisyon na magliligtas sa bansa mula sa kalagayang walang digmaan, walang kapayapaan. Lahat ng direktang lumahok sa mga negosasyon ay naniniwala na ang memorandum ang pinakamainam na paraan pasulong. Ang pagpapatupad ng memorandum na ito ay magpapahintulot sa atin na lutasin ang mga problema sa luhikal at marangal na paraan. Paulit-ulit nang nagbabala ang Pangulo ng Iran tungkol sa mga ekonomikong at panlipunang epekto ng sidalot sa Estados Unidos na kung minsan ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa mas radikal na mga miyembro ng pamunuan ng bansa. Isa pang pahayag ni Pezeshkian, dapat tayong pumanig sa bayan. Kung hindi natin kayang paglingkuran ang bayan at kumbinsihin sila na tayo ay kabilang sa iisang lupa at iisang bansa, kahit pa tayo ang may pinakamalakas na puwersang militar, tayo ay mabibigo pa rin. Bukod pa rito, may isa pang kawili-wiling bagay na lumitaw dito na nagpapakita ng totoong pagkakahati. Dahil ang ganitong posisyon ni Pezeshkian ay sinuportahan din ni Ayatollah Saeed Hassan Khamenei. Ito ang apo ni Ruhollah Khamenei, ang natatag ng Islamikong Republika ng Iran. Sinabi niya at ito ang CP. Minsan, ang matalinong kompromiso ay maaaring magdala ng mas maraming benepisyo kaysa sa daan-daang digmaan. At ngayon, binibigyang diin ng mga komentarista ang lumalaking diskusyon sa hanay ng pamunuan tungkol sa kung paano aayusin ang sigalot sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. May ilan na nagmumungkahi na dapat makipag-usap ang Iran mula sa posisyon ng lakas bago pa lumala ng husto ang krisis sa ekonomiya. Samantala, ang mga taga-suporta ng matigas na paninindigan sa seguridad ay patuloy na tumatanggi sa anumang dialogo at ngayon, ang radikal na paksyon ay nagsimula na ng panibagong pag-atake. Partikular, ang mga hacker na konektado sa rehimeng Iranian ay nagdulot ng 4 na araw na pagtigil ng operasyon ng planta ng kuryente sa United Kingdom dahil sa isang walang kapantay na cyber attack. Ayon sa impormasyon ng The Telegraph, ito ang unang kilalang kaso kung saan nagtagumpay ang mga Iranian cyber attacker na pahintuin ang operasyon ng ganitong pasilidad sa United Kingdom at malamang
Ito na ang pinakamatagumpay nilang pag-atake ng ganitong uri. Ang mga opisyal ng Britanya, dahil sa mga kadahilan ng pangseguridad, ay tumatangging pangalanan kung aling partikular na planta ng kuryente ang napahinto. Gayunpaman, alam na ang pasilidad ay hindi gumana sa loob ng 4 na araw, habang sinusubukan ng mga espesyalista na maibalik ang operasyon nito. Iniulat na ang pasilidad ay medyo maliit lamang, kaya ang pansamantalang pagtigil nito ay hindi nakaapekto sa pangkalahatang supply ng enerhiya o produksyon ng kuryente sa United Kingdom. Pero gayunpaman, ito ay isang nakakabahalang babala. Kaya ng Iran na patayin ang mga planta ng kuryente gamit ang cyber attacks. Lalo na dahil, ayon sa impormasyon ng The Telegraph, nangyari ang insidente kasabay ng sunod-sunod na cyber attacks sa mga pasilidad ng supply ng tubig sa 12 estado ng Amerika noong Hulyo. Sa Amerika, inatake ng mga masasamang loob ang 12 dosenang water treatment facilities na nagdulot ng pagbaha, pagbaba ng presyon sa mga linya ng tubig at napilitan ang mga lokal na awtoridad na irekomenda sa mga residente na pakuluan muna ang tubig bago inumin. Ang unang mga paghak ay naitala sa Minnesota noong Hulyo 26. Pagkatapos ay nangyari rin ang mga katulad na insidente sa Michigan, Georgia, South Dakota at New Jersey. Kalaunan, kinumpirma ng gobyerno ng Estados Unidos na ang pag-atake ay nagmula sa Tehran. Kaya, gaya ng nakikita ninyo, ang digmaan ay pumapasok lang ngayon sa bagong yugto. Gusto ng mga Amerikano na gipitin sa ekonomiya. At mukhang gusto rin ng mga Iranian na hindi lang takutin ang kanilang mga kapitbahay, kundi magsimula na rin ng malalaking cyber attack. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.